Good morning, Good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz, Hi, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire, or Bonfire. At for tonight, we welcome our pastor, our primary leaders, disciples, our parents, at kung bago ka dito, welcome ka sa Bonfire Night. At binabati rin po namin ang mga OFW na kasama naming nanonood ngayong gabi. At sa pag-umpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So we are reminded sa ating Bonfire Things to Remember. So alam na natin yung mga gagawin natin at hindi dapat natin gawin. And syempre we are reminded rin na we need to be actively engaging sa ating comment section. Amen to that. At iniimbitahan ko po ang bawat isa na sama-sama tayong tumayo at umawi tayo ng papuri sa ating Panginoon na pangungunahan ng CGS Philippines Worship Team. Heaviness in this place, and we're here to seek your face. So Holy Spirit, have your way and move again. My heart it longs for you. You want to do, 'cause Lord, I am here for you. So move again. When heaven stays high, I'm ready now. Fill me once again, Lord. I desire your holy fire to burn in me again.
There's abundance. Things are growing, and I am flourishing. There's a blessing running over. The weight of heaven is falling in this place. My cup it runs over now as you release your power in me. Lord, I believe. In you I have all I need. Here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. When strings out, I'm ready now. Feel me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. When strings out, I'm ready now. Feel me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. My cup it runs over now as you release your power in me. Lord, I believe. In you I have all I need. Here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. In you I have all I need. In you I have all I Praise God sa ating narinig na papuri na awitin na hinatid sa atin ng ating worship team. And I pray na ang bawat isa, ang bawat tahanan natin ay naset ang atmosphere of praise, and we invite the presence of God. And ngayon, we need to ready our hearts and our minds sa maririnig nating mensahe ngayong gabi. So ipakilala mo na ang ating speaker. So for our speaker for tonight, he is one of the primary leaders of CJS Las Piñas, a leader of leaders, part of CJS Multimedia and Worship Team, one of the lifeless teachers. Let's welcome Daniel Lopez.
So, good evening po sa lahat ng ating mga ka-bonfire night na nakasubaybay ngayong gabi. So, maraming salamat muli sa inyong pagdalo po no sa ating bonfire night ngayon. So, although nagkaroon po tayo ng break this past few weeks po to give way sa mga mas malalaking gawain and ng ating church po, and we are glad po na nandito po kayo muli sa ating bonfire night. So, sa ating pagsisimula po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, sambahin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Lord God, sa pag-resume po, Panginoon, ng aming bonfire night. And thank you, Lord God, for your guidance sa mga nakalipas na gawain po namin. Thank you for this night, Panginoon, na inyong binigay sa amin na may matututunan at may marireceive kami muli, Panginoon, na inyong mga salita, na inyong mensahe, Lord God. Open our hearts and our minds, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na inyong ipagkakalob sa amin, Lord God, na gamitin niyo po ako as instrument, Panginoon, na ito po ay may pahayag ng buong katotohanan, buong linaw, Panginoon, by your guidance, Panginoon, by the guidance and power of the Holy Spirit, Lord God. Guide niyo po ako, Panginoon, na may pahayag po ito, Panginoon. Maging daluyan po ako ng inyong mga salita, ng inyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, at sa lahat namin gagawin, Panginoon, sa gawaing ito. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang siyang may taas, madakila, wala nang iba pa. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen and Amen. So yun po, muli po, good evening po sa lahat ng ating mga ka-bonfire night. So yung nais po na i-share po sa inyo ngayong gabi ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 29 verse 11. So basahin ko po muna siya sa English po, no, sa NASB version. Sabi po dito, "My sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before Him, to minister to Him, and to be His ministers and burn incense." Ayan po. And basahin din po natin siya sa Tagalog. May dalawang version po siya sa Tagalog para mas ma-emphasize po yung magiging mensahe po ngayong gabi. Una po sa MBB tag. Sabi po dito, "Mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya." And ang salita ng Diyos version naman po, "Kaya mga minamahal, huwag na kayong magpabaya. Kayo ang pinili ng Panginoon para tumayo sa Kanyang presensya at maglingkod at maghandog." So, yun po, no? So, dito sa verses na to, ang background po nito is all about sa sinabi ni King Hezekiah sa mga Levites. Kasi from that time po na namuno si King Hezekiah, yung sinundan niya pong hari, which is si King Ahaz po, is yun nga, no, isinara yung templo o yung pinto ng templo ng Panginoon. Talagang walang naging pag-worship sa ating Panginoon. Talagang namuhay sa kasalanan yung bayang Jerusalem at that time. And walang nagawa yung mga Levita, kundi di rin sila nakapaglingkod sa Panginoon. Pero at that time na si King Hezekiah na po yung naluklok bilang hari ng Jerusalem, talagang nandun yung sense of urgency niya na pinabuksan niya agad yung temple ng ating Panginoon. Talagang nandun yung utos niya sa mga Levites to consecrate themselves, talagang gawin yung mga dapat gawin nila sa paglilingkod nila sa Panginoon, kasi talagang nalugmok yung bayang Jerusalem dahil nga puro wickedness, no, yung ginawa ng kanilang bayan. And yun yung first action ni King Hezekiah as king, na talagang nandun yung pag-push niya, no, sa mga Levites talaga na gawin yung kanilang dapat gawin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. So sa panahon po na yun, yun nangyari, no? Pero makita natin, it is also applicable in our time, for we are also chosen, no, to serve God, to minister to Him. Amen? No? So nandito po, ang nakita ko po dito is that Hezekiah pushes or pushed Levites po, no, to be a diligent servant of God. And yun po yung ating team sa gabing ito, a diligent servant of God. So ano nga po ba pag sinabing diligence? So diligence po is the quality of working carefully, persistently, and with a high degree of effort. It involves paying thorough, dedicated attention to a task to ensure it is done correctly and completely.
So makikita po natin sa instruction ni King Hezekiah, no, sa mga Levites. So very very on point, no. Yung kung babalikan po natin, sabi dito, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before him, to minister to him, and to be his ministers and burn incense. So makikita po natin dito, kung sa panahon naman natin ngayon, no, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, bilang mga disciples, saan ba tayo dapat maging diligent? Siyempre, una sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Bilang mga nakakilala, bilang mga nakatanggap ng kaligtasan, at bilang mga naging disciple, so dapat maging diligent po tayo, maging nandun yung quality na service natin sa ating Panginoon. Amen? Kung saan man po tayong ministry na ginagamit, talagang dapat with quality po yung pag-service natin sa ating Panginoon. Amen? And saan ba tayo dapat pa maging diligent? Siyempre po, in doing the divine mandate or yung Great Commission na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus, which is the Great Commission na matatagpuan sa Matthew 28:19-20, yung vision natin, winning souls and making disciples. So dapat dun din tayo pinaka maging diligent. Amen? So sabi nga po, kung babalikan natin yung main point, no? Si King Hezekiah, yung Levites talagang nandun yung pag-push niya for them to be diligent in serving the Lord, to fulfill their duties in the temple of God. So dito po natin makikita that we also, our modern Levites po, we are chosen to do the Lord's work for such a time as this. Amen? So, sa panahon natin ngayon, makikita natin talagang very urgent na yung dapat, or magkaroon na tayo talaga dapat ng sense of urgency, kasi makikita natin napakagulo na ng panahon natin ngayon. 'Di ba? So, titingnan pa lang natin yung isang side ng natin ngayon, ng mundo ngayon, which is yung sa politics, sa government, yung mga namumuno sa ating sa mga iba't ibang bansa or mismong sa bansa natin, 'di ba? Nagkakagulo na, talagang very rampant na yung wickedness, corruption. Talagang yun pa lang is dapat ang maging response po natin doon as servants of God, as diligent servant of God, is hindi dapat tayo makiisa pa doon sa mga nakikipag-away sa comment section, di ba? So dapat maging warning sa atin yan na dapat maging diligent ako in serving the Lord and in doing the vision, kasi grabe, napakagulo na ng panahon ngayon. So dapat yun yung maging call to action po natin, no, bilang mga diligent servant of God. So dapat wag natin ubusin yung oras natin na sa pangbabash or sa pa. So ang pinaka part natin is to pray, 'di ba, for our leaders, no, ng bansa natin. So talaga ipaubayan natin si Lord, hindi naman niya hayaan yan na patuloy na mamayani yung wickedness sa ating government or sa leadership ng ating bansa. Amen? So ang part natin dyan is to pray, and as diligent servant of God, dapat maging diligent tayo sa pagsuserve sa Kanya at sa paggawa ng Great Commission or ng vision po natin, which is to win souls and make disciples. So sabi nga, it's time to be diligent. So ngayon ang oras to be diligent. Ano ba pag sinabing diligent, yung pagiging masipag, no, sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa ng vision, 'di ba? So sabi nga po dito, kung babalikan natin yung meaning ng diligence po, is yung with high degree of effort, 'di ba? So kung tatanungin or kung magkakaroon tayo ng self-evaluation sa ating mga sarili, kamusta ba yung level of diligence natin or level of effort natin una sa paglilingkod natin sa Lord, 'di ba, sa mga ministry na pinagkatiwala sa atin, 'di ba? So, kamusta ba yung level or yung degree of your effort? And most especially, evaluate natin ating sarili pagdating sa vision, pagdating sa pag-fulfill ng divine mandate or Great Commission. Kamusta ba yung degree of effort natin? So, kapag ba na-reject tayo, hindi na tayo nag-OBE ng 1 year. So, grabe no, na-reject lang, 1 taon na hindi nag-OBE o kaya 1 buwan na. Or kamusta ba kapag yung cell group ba natin bumaba, ayaw na natin i-handle yung cell group natin. 'Di ba? Or kamusta ba sa 1 buwan ba, ilang beses ba tayo nakikipag-usap sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Lord? At sa loob ng 1 linggo, kamusta ba? Mas marami ba tayong oras sa paglilibang or sa paggawa ng vision or sa paglilingkod sa ating Panginoon? Kaya mahalaga po yung salitang diligence po, no, as servant of God, as disciples of God, na taglayin po natin ito. So, how to be a diligent servant of God? So, dako po tayo sa ating mga main points, no? So, paano ba tayo magiging diligent servant of God? Number 1, ano ba yung
antonyms ng diligent. So, number 1, do not be negligent. No? So, wag po tayo maging negligent. No? So, sabihin nga po natin dyan sa comment section, I will not be negligent. Diba? So, dapat hindi tayo maging negligent. So, sabi nga po, basahin muna natin yung sa verse. Sabi po dito, malinaw, galing po mismo sa verse to na binasa natin sa 2 Chronicles 29:11, do not be negligent now. Sa Tagalog, yung dalawang version ng Tagalog, napakaganda sinabi dito, mga anak, wag na kayong mag-aksaya ng panahon. At sa isa pang version, kaya mga minamahal, wag na kayong magpabaya. So nandun na agad yung meaning ng ng negligence, no? Or wag tayong so dapat yung pagiging negligent is yung nag-aaksaya ng panahon, yung negligent ay yung nagpapabaya. Pero sabihin natin sarili natin yun, hindi ako yan. Amen? So i-declare natin na hindi tayo negligent. So if we want to be diligent, don't be negligent. So sabi nga, ang diligent hindi nagpapabaya at hindi nag-aaksaya ng panahon. Those who are diligent avoids laziness and the temptation of take it easy. Ayan. So may temptation dyan sa take it easy na halimbawa, ayan, sabihin natin, no, pagdating sa vision, sa winning souls and making disciples, sa OVE, ay, okay lang yan. Di na ako mag-OVE kasi mga kapwa ko naman disciple or leaders, nag-OVE yan. So chill lang ako dito. Diba? Yan yung mga take it easy o kaya okay lang yan, lang ako, cell group lang ako, ayoko muna silang ipasok sa process. So yun yung mga nag-take it easy, may temptation dyan kasi ginagawa lang natin yung madali. Ginagawa lang natin yung parang maiparaos lang yung paglilingkod sa Lord, maiparaos lang yung paggawa natin sa vision, which is wrong. No? So i-avoid natin yan, yung take it easy. At ano pa po, example, yung mga hindi nag-undergo ng discipleship, we can call them just mere Christians, no? Mga churchgoer lang who do not evangelize or involve in discipleship, no? So yung mga reasoning ng iba na ayoko diyan sa discipleship. Hindi dapat yan pilitan, no? So dapat okay lang, save naman na ako, okay na yun. Tas hindi na nahayaan yung sarili na magamit para ma-save yung iba. So that is the temptation of take it easy. Pero we are not called to be like that. Amen? So, hindi po tayo tinawag para maging negligence kasi hindi dapat natin i-neglect. Kasi pag nineglect natin yung dapat natin gawin, nineglect natin yung mga tao na papatungo sa kapahamakan. What if yung naging negligent tayo, yung bandang huli, yung pamilya natin, hindi pala natin naabot. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. For us to be a diligent servant of God, do not be negligent. Amen? So sabi nga po, do not neglect the Lord's divine mandate to go and make disciples. Amen? Wag natin i-neglect. Kasi marami po ngayon na-focus sa mga highlight na ministry like yung sa music, so yung sa pagiging part ng worship team, media team, ushers, ano pa man yung mga ministry na meron sa mga churches po natin, dancing ministry. Pero hindi po yun yung pinaka-major na pinapagawa ng ating Panginoon. Although part po yan ng paglilingkod natin, pero ang pinaka hindi po dapat natin i-neglect is the divine mandate of our Lord Jesus Christ, diba? To go and make disciples. So are we doing our part? So, ano ba ang mas mahaba? O ano ba yung mas mahabang time natin? So, tanungin natin ang mga sarili natin. No? Saan ba yung mas mahaba yung time natin? Sa vision o relaxation? Yan, di ba? So, ilang percent ba sa vision? Ilang percent sa relaxation? Ayan, ano pa? Although nandiyan ka sa vision, pero, halimbawa, yung sa vision, very active ka pag weekends. Pero, 2 days lang yon. 5 araw, kamusta? Vision pa rin pa yung ating, yung mas lamang sa araw natin or caught by the vision pa rin ba tayo ng Monday to Friday? O kaya pag araw lang ng cell group natin, araw lang ng simbahay. 'Di ba? So, ano ang mas lamang? Commitment natin sa Lord or entertainment? Ayan, so baka mas mahaba yung pag-entertain natin sa sarili natin na yung word na deserve ko to, kahit wala pa talagang nawiwin, wala pang nade-develop na disciple, wala pang nade-develop na leader, o wala man lang pang naaakay na i-invite sa Lord. Diba?
So dapat mas mataas yung level of commitment natin kaysa yung pagbibigay natin ng entertainment po sa ating mga sarili. Kasi if we have more time, no, pagdating sa entertainment, sa relaxation, di natin namamalaya, nagiging negligent na tayo sa mga dapat nating gawin sa paglilingkod natin sa Lord at sa paggawa po natin ng vision. So, declare natin, I will not be negligent. Amen? So, sabi nga rin po dito, isa sa mga example ng hindi negligent, syempre, kung doon po tayo sa verses natin, mismo si King Hezekiah kasi talagang pinagpokusan niya na mabuksan agad yung temple ng Diyos at talagang immobilize yung mga Levites na consecrate yung kanilang sarili at i-resume yung paglilingkod sa Panginoon and to lead the people, no, in worshiping the Lord and in teaching the people the laws of the Lord, which is tayo po, ganun din dapat. May sense of urgency tayo dahil hindi tayo negligent. Amen? So, for us to be a diligent servant of God, number 1, do not be negligent. No? So, sabi nga po dito, being negligent brings favor and blessings from God. Amen? And also, being diligent and not being negligent, you can also influence po others to be diligent. So halimbawa katulad si King Hezekiah, 'di ba? Hindi siya naging negligent in opening the temple of God at their time para talagang manumbalik no yung presence ng Lord, yung favor ng Lord sa bayang Jerusalem. So with that diligence, na influence niya rin po yung mga Levites na hindi maging negligent, bagkus maging diligent na gawin yung kanilang pagkakatawag sa paglilingkod sa Panginoon. So ang negligence pala at ang diligence nakakahawa. So kaya dapat ingat tayo as disciples or as leaders, 'di ba? Kasi kung tayo ay diligent, so we can influence yung mga pinagkatiwala sa atin ng Lord to be diligent as well. Pero if we are negligent, so di natin asahan na yung mga nasa baba natin is ganun din yung mas magiging mataas yung level of diligence nila sa atin kasi kung tayo din ay negligent. Kaya do not be negligent. Okay? So sabi nga po dito, babalikan natin is being diligent brings favor and blessings from God and being negligent invites curse. So saan natin matatagpuan yan? Sa Jeremiah 48:10. Sabi po dito, a curse on him who is lax in doing the Lord's work. So pag naging lax pala tayo at naging negligent, curse on him. Grabe. Sumpa pala yung in-invite natin sa ating buhay kung hindi tayo magiging diligent at kung magiging negligent tayo, talagang yung curse ay ini-invite natin sa ating buhay. Kaya mahalaga po ito, no? Do not be negligent. And also, being diligent brings promotion, while being negligent brings stagnation or worse, demotion. So, dalawa yan, yun. Pwedeng mas stagnant ka lang kapag negligent ka at pag nagpatuloy yan, madedemote ka pa. Diba? So ayaw natin mangyari yon. Kaya dapat be diligent. Do not be negligent. Kasi sabi po sa mga kawikaan 12:24 sa Tagalog, balang araw ang masikap or ang diligent ang mamamahala. Diba? Meaning may promotion. Ngunit ang tamad o ang nagpapabaya, sabihin natin ang negligent ay mananatiling alila. Amen? So yun po yung ating point number 1. Point number 2, how to be a diligent servant of God. Keep in mind that you are chosen. So, pinili ka. No? Pinili ka ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa main text natin, my sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before Him. So, dapat bilang mga pinili po, magkaroon tayo ng chosen mindset. Amen? Having this kind of mindset will change the way we think, the way we feel, the way we act. So mahalaga pala pag alam natin sa sarili natin na chosen tayo, tinatatak natin yan sa ating isip at puso. Amen. Dapat meron tayong chosen mindset. Why? Kasi naapektuhan nito yung pag-iisip natin, yung the way we feel, the way we act. So sa paanong paraan? Una, sa the way we think, no? Pag may chosen mindset ka, natatransform yung mindset mo o yung pag-iisip mo from negative mindset to positive mindset. Amen? From carnal mindset to spiritual mindset. Kasi alam mo, pinili ka ni Lord. Siyempre kung pinili ka ni Lord,
ang iisipin mo yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, yung mga bagay na ideas, goals, strategies, paano mo mapapaglingkuran ng Lord, paano mo mapofulfill yung divine mandate ng Lord sa atin. And also the way we feel, 'di ba? So yung sa ating nararamdaman, syempre we have our emotions. Pero pag may chosen mindset ka, it can also affect the way you feel. Sa paanong paraan? From being discouraged to from being discouraged to encourage. Amen? Kasi pagka hindi natin tinatatak sa isip natin na tayo ay pinili ng Lord, parang nakokondemn natin sarili natin, kinakain tayo ng guilt. Pero have that chosen mindset na pinili ka ng Lord for such a time as this. Pinili ka ng Lord kasi alam ng Lord na gagamitin kanyang instrument para mabago ang buhay ng marami. Amen? Pag may ganun tayong mindset, we will not be discouraged, but we will be encouraged to do what God wants us to do. And also from being and we will also be motivated and fulfilled. Iba kasi yung pakiramdam kapag alam mo na pinili ka ng Lord at ginagawa mo yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang pinili ng ating Panginoon. And lastly is the way we act, no? So, yung mindset natin, it greatly affects the way we act or yung action natin, no? From being less effort or from exerting less effort to ensuring it is done correctly and completely. Yun yung meaning kanina ng diligence, no? Kapag may chosen mindset ka, hindi mo lang basta gagawin, kundi gusto mo siyang gawin, sisiguraduhin mong magagawa mo siya ng correctly and completely. Amen? Halimbawa, sa cell group, diba? So, nag-cell group ka, sabihin natin, nag-opening prayer ka, tapos, yung message, binalikan ninyo, tapos sa sharing, walang nag-share, tapos nag-closing prayer ka na agad. So, nagawa mo ba ng correctly and completely yung cell group? Diba? So, dapat sa cell group, merong interaction, may impartation, yung pinakamahalaga na impart natin sa kanila, diba? Yung message na himay-himay natin. Talagang after na cell group, dapat may something na nabago, may something na na-impart sa kanila na message or word ng ating Panginoon. Diba? Sa prayer, diba? Kapag may chosen mindset ka, you really pray to God. Hindi lang yung nag-send, so done correctly and completely ba na nag-send ka lang ng picture, pero behind that, di ka pa pala nakapag-pray, diba? So, hindi natin siya na done correctly and completely. Devotion, diba? 7 out of 7 ba yan? 6 out of 7, 5 out of 7. So, kapag meron tayong chosen mindset, we do things for the Lord correctly and completely. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po dito, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ito po ay patunay na we are chosen, no? Ito yung isa sa mga panghawakan nating verses na we are God's handiwork, created or chosen in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen? So, pag pinili ka, pangatawanan mo at patunayan mo. Amen? So, example na lang po, pag sa pagkakapili, pagdating sa trabaho, di ba, halimbawa, nag-apply ka, 10 kayong aplikante, ikaw yung napili. Anong gagawin mo? Di ba? So, syempre, pag ikaw yung napili, di ba, gagawin mo yung role kung saan ka napili. Halimbawa, sa kumpanya, ito yung mga task na dapat mo gawin. So, dahil ikaw yung napili sa role na yon na in-applyan mo, dapat i-fulfill mo yung nasa job description mo, yung mga expected sa'yo for that position na na-hire ka. Diba? Gagawin mo yung best mo eh. So kung lalagay naman po natin sa konsepto pagdating sa pagkakapili sa atin ng Lord, dapat mas matindi yung effort na, ay, pinili ako ni Lord, dapat gawin ko to. Kasi pinili ako ng Lord, ito yung mga dapat kong gawin. Ano ba yung, saan mo ba makikita yung description or job description mo bilang pinili ng Lord? Sa Word of God, diba? Sa Bible. So kaya kailangan mahalaga bilang pinili, ay pinipili rin nating basahin ang Bible, ang Word of God. Pinipili nating mag-devotion. Amen? So ang totoong pinili, so ito po, no, ang taong totoong pinili, hindi mapili, no, sa paglilingkod sa Lord. Amen? Hindi yung ano lang, ay, ito lang gagawin ko. Ay, ano lang ako, sa worship lang ako, pero di ako magdi-disciple.
ay ano lang ako, sa media lang ako, di ako magwi-win ng soul. So pag tunay po tayong pinili, hindi po tayo mapili pagdating sa paglilingkod ng Lord. Every opportunity, every privilege, ginagrab natin yan, no? To serve God, to glorify Him, to fulfill His divine mandate for us, no? Amen? And ang totoong pinili, yan, sabihin mo to sa iyong sarili, ang totoong pinili, mananatili. Ayan, di ba? So pag pinili ka, mananatili ka talaga hanggang wakas. Amen? So walang iwanan pagdating sa paglilingkod sa Lord, pagdating sa paggawa ng vision of winning souls and making disciples, at kasi ang totoong pinili, mananatili. Amen? So yun po. And last, yung ating third point po. So how to be a diligent servant of God. Number 3 po, focus to fulfill the divine mandate, no? So may message po tayo nung nakaraang simbahan natin, no? Talagang stay on track nandun. Dapat stay focused din po tayo. Amen? So focus to fulfill the divine mandate. So one of the divine work or mandate of the Levites po is to lead the people, the Jerusalem or Israel, to worship the Lord and to lead them in the presence of God. So by what means? Teaching the law. So nagtuturo po yung mga Levites, no, sa they are tasked po with instructing the Israelites in the statutes and commandments of God. So the tribe of Levi po was chosen and commanded by God to minister and serve in the tabernacle. The priests were also set apart for service to the high priest and the congregation. So talagang yung tribe of Levi sa Old Testament, pinili sila ng Lord to serve Him and to serve the congregation. Today, we are all priests. We are all priests, no? Still set apart from the world, but called to serve and proclaim His goodness in this world, wherever we go. So tayo naman po, yung divine mandate natin ngayon is we are tasked, no? We are tasked to proclaim the goodness of God in this world, wherever we go. Meaning, nagiging witness tayo, nagiging instrument tayo in spreading out the gospel through winning souls and making disciples. At dito tayo nakafocus. Pag diligent ka, may focus ka, and your focus is to fulfill the divine mandate, to fulfill yung nais ipagawa sa atin ng Lord, ng ating Panginoong Jesus, which is to go and make disciples. So in order for us to lead the people into God's presence, we must do the divine mandate left by our Lord Jesus Christ, and that is the Great Commission, to go and make disciples. Ano ba pag sinabing go? Living as constant witness wherever you are. Meaning, constant witness. Saan ka mapunta? Sa bahay, sa family, sa relatives, sa school, sa work, 'di ba? Sa group of friends mo sa labas, constantly nagiging witness ka. By what means na talagang bukang bibig natin ang gospel, ang Panginoong Jesus, na constantly we win souls and make disciples, mapa-online man, mapa face-to-face. Amen? And make disciples. Ano po ba yung sa make disciples? Actively guiding others to believe, follow, and serve the Lord Jesus Christ. So yung mga nawiwin natin, hindi lang natin sila pag nawin, iwan na dyan, kundi we make them as disciples by actively guiding them, no? Discipling them sa papanong paraan. Nandiyan po yung consolidation natin, yung life class, process, school of leaders, until na sila naman din yung isi-send out to go and make disciples. So bilang mga diligent servant of God, bilang diligent disciple of the Lord Jesus Christ, yun yung ating focus. Amen? So kung may katabi ka man dyan, sabihin mo, ito dapat yung focus pala natin. Diba? So, ang totoong diligent, ini-execute at fino-fulfill ang divine mandate, which is the winning souls and making disciples po na dapat natin ginagawa. So, hindi lang dapat tayo puro sayaw, puro tugtog, or puro sa media, or ano man yung ginagawa natin sa church na mga other ministries, kundi dapat ang major ministry po natin is the divine mandate, the Great Commission, to go and make disciples, no? To win souls and make disciples. Amen? Kasi talagang dapat meron na po tayong sense of urgency, lalo na yung panahon natin ngayon, palala na ng palala, di natin alam. Baka sa isang iglap, wala na tayong pagkakataon to win online, to win in face-to-face,
'Di ba? Kaya dapat we must grab every opportunity sa panahon po natin ngayon na wag na po tayo, sabi nga sa verse kanina, wag na tayo magpabaya, wag na tayo mag-aksaya ng panahon. Amen? So, and sabi nga po dito, ang pag-focusan natin dapat ay ang fulfillment ng divine mandate. Amen? Mapa-on-site man o mapa-online. So, sabi nga ni Pastor, 'di ba, dapat wag nating hayaan maging excuse natin. Ang hirap mag-win sa online. Kasi pag pinag-win ka sa face-to-face, yan din sasabihin mo, hirap mag-win sa face-to-face. So, saan ba tayo mag-win, 'di ba? Amen? So, kaya kailangan gawin natin yung ating part, maging diligent servant of God tayo. Number one, huwag tayo maging negligent. Number two, keep in mind that you are chosen. Magkaroon tayo ng chosen mindset. And lastly, mag-focus po tayo sa pagtupad, sa pag-fulfill ng divine mandate ng ating Panginoong Jesus sa atin, which is the vision, the winning souls and making disciples. So sa ating pong pagtatapos, being diligent in serving God requires a sense of urgency in obeying His command and in fulfilling our divine mandate to go and make disciples. We must focus on what really matters and let us not neglect to do what God has appointed us to do. We are chosen for such a time as this. So talagang kung tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon, ikaw ay na-disciple na, or ikaw ay ngayon na italaga na bilang isang cell leader. Let us take it as a opportunity or a very important privilege na magamit tayo ng Lord for nation transformation, or doon pa lang, halimbawa sa community transformation pa lang, family transformation, na talagang eventually darating ang panahon na magiging contribution yan sa mangyayaring nation transformation. Huwag natin aksayahin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Huwag nating i-neglect yung pagkakapili sa atin ng Lord at yung mga pinapagawa sa atin ng Lord. Ang challenge po sa atin ngayon, be a diligent servant of God. Okay po. So, yun lamang po. Maraming salamat. Sa Diyos po ang papuri. So, samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Lord, maraming salamat sa mensahe na ito na inyong pinagkaloob po sa amin, Lord God. Lord, help us not to be negligent, but to be diligent servant of you, O Lord God. Panginoon, ilayo niyo po kami sa anumang mga distractions, sa anumang mga bagay na naghahadlang sa amin, nagpapabagal sa amin. Help us to have the chosen mindset, Panginoon, na pinili niyo kami at huwag naming sayangin yung pagkakapili niyo po sa amin, Panginoon. Na help us, Lord God, na maging diligent, gawin yung mga dapat namin gawin, to serve you, Lord God, with a full effort, Panginoon, and to fulfill, Panginoon, yung divine mandate na iniwan niyo po sa amin, which is to win souls and make disciples, Lord God. Patuloy na tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu na ma-fulfill namin ito at manatili namin itong gawin, Panginoon, until our very last breath, all for your glory and purpose. Maraming salamat, Lord God, sa inyo po lahat ng papuri, po ang aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen and amen. So yun lamang po. Good evening po ulit sa lahat and God bless us all. Walang salita ang di mo naririnig, kahit pa panalangin walang tinig. Di matatago ang kondisyon ng puso. Sa iyo dakilang Diyos, O Kristo. Siyasatin mo, Jesus,
ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Walang salita ang di mo maririnig. At kahit pa panalangin walang tinig, di matatago ang kondisyon ng puso. Sa iyo dakilang Diyos, O Kristo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Oh, manahan ka, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo, Diyos. Sama-sama nating sambitin. Di makakatakas sa presensya mo. Hindi nais lumisan sa pag-ibig mo. Hindi magsasawa sa presensya mo. Hindi nais mawalay sa pag-ibig mo. Hindi makakatakas sa presensya mo. Hindi nais lumisan sa pag-ibig mo. Hindi magsasawa sa presensya mo. Hindi nais
thank you po Kuya Daniel sa mensahe na ibinahagi mo sa bawat isa. And hopefully marami po tayong natutunan. At i-post po natin ang mga natutunan sa ating mga social media accounts using These hashtags. Praise God sa ating mga nakasama sa ating gawain for tonight, mula simula hanggang matapos. And kung wala ka pang online community at nais mong mag-join sa ating mga online cell groups, nandiyan yung mga leaders sa atin sa comment section at napaka-approachable ng mga yan. Maaari kayong mag-reply sa kanilang mga comments or pwede rin kayong mag-message sa kanila via Messenger. And continually, we encourage everyone na suportahan ng ating mga online platform, ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube, TikTok, and Instagram. Amen to that. At this coming Sunday po, meron po tayong online simbahay. 6 a.m. po ito. So Saturday pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili at ang ating mga friends, family at invite na isama po natin silang manood this coming Sunday sa mensahe na ibabahagi sa atin ni Pastor Rami Henares Jr. So, Thank you and God bless!